man kahaba ang pasensya ng isang tao, huwag pa rin natin itong sasagarin. Dahil kapag napagod ang isang tao sa pag-unawa at pagmamahal sa atin, magsisisi tayo sa huli. Ikaw ka barangay, pasensyoso ka bang tao? Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay dumaan sa pagiging tanga sa pag-ibig, hindi po ba? Pero sa kwento na ibabahagi ko ay iyon na yon ang eksaktong pinagdaanan ko sa buhay. Kaya nga napasulat agad ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Dahil may sa ilang beses na rin po akong nakarinig na mga kwento ng pag-ibig na masasabi kong epic fail nang dahil po sa katangahan. Pero ganun talaga, parte yun ng buhay at kahit naman kailan ay hindi naging kasalanan ang umibig. Ako nga pala si Shelly, 29 years old at taga Metro Manila. Hindi ko na lamang sasabihin kung saan eksakto at meron akong isang anak na binubuhay ko sa pamamagitan ng pag-online selling. Bago pa lamang ako sa trabahong ito, magdadalawang taon pa lamang ako rito, pero kumikita naman ng disente at nasusubaybayan ko pa ang paglaki ng aking anak. Importante para sa nanay na katulad ko na matutukan ang anak ko dahil mahal na mahal ko siya. Dalawa na lamang kasi kami sa buhay pero noong mga panahon na yon ay meron pa namang siyang tatay. Ang dati kong kinakasama na nagngangalang Junior Papa Dudut. Anak ng tinapa naman, oh. Napakasalaula talaga ng lalaking yun. Junior! Junior, halika nga rito! Halika nga, dali! Ba yun, Shelly? Kita mong nasa CR pa yung tao eh. Storbo ka naman eh. Kanina ka pa nasa CR, ah. Huwag mong sabihing nakatulog ka na doon. Para naman tanga eh. Siyempre, tawag ng kalikasan. Ano pa bang gagawin ko sa CR, Aber? Tawag ng kalikasan, kalahating oras ka na doon. Ay, nako. Bakit mo ba kasi ako tinawag? Makasigaw ka sa pangalan ko. Akala ko na paano ka na dyan eh. Paano ko hindi mapapasigaw? Sige nga. Tingnan mo tong baunan mo. Inaamag na rito sa bag mo, oh. Oh, grabe ka naman sa inaamag. O bakit, hindi ba? Tingnan mo nga maigi. Kulang na lang tubuan na ng ugat tong mga amag dito sa baunan eh. Ilang araw na ba to rito, ha? Ni hindi mo man lang mailabas para hugasan. Napakasalaula mo talaga. Para yan lang eh. Sa nakalimutan ko, magagawa ko. Sa katrabaho mo yan bilang babae, di ba? Dapat ikaw na yung kumukuha at naglalabas ng baunan ko sa bag eh, para ikaw Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Oo, naririnig ko. Bakit ka ba kasi sumisigaw? Tanong-tanong ka pa eh, nakakapikon ka. Simpleng bagay lang, iaasa mo pa talaga sa akin. Bakit? Imbalido ka ba, ha? Wala ka bang mga kamay? Meron naman, di ba? Nakakalimutan ko nga kasi. Hindi katwiran yon, Junior. Tsaka ang dami-dami mo na kayang nakakalimutan. Hindi lang naman itong baunan mo. Pati mga marurumi mong damit na kung saan-saan mo iniiwan. Ano? Nakalimutan mo rin damputin para ilagay sa labahan? Ganun na nga. Sige. Sa susunod, makikita mo na yung mga damit mo sa basurahan. Oy, huwag naman ganun, Shelly. Anong wag ganun, Shelly? Ganun yon. Kasi, iisipin ko na ayaw mo na sa mga damit na yon kasi iniwan mo lang kung saan-saan. Kaya itatapon ko na. Bakit ko pa mapahihirapan ng sarili ko na paulit-ulit kang paalalahanan ng napakasimpleng bagay na yon? Sa makakalimutin ka kamo di ba? O, di ganun na lang para mas madali. Para ka namang ewan eh. Ako pa talaga ngayon ng parang ewan? O sino pa ba? Alam ka namang ako o yung anak natin. Dinami mo pa talaga rito yung anak natin na walang muwang, no? Kasi naman. Kasi naman mukha mo dyan. Ay, Junior naman. Kailan ka ba magiging responsable? Alam ko naman na ako yung babae sa pamamahay na to. Pero napapagod na din ako. Baka akala mo madali lang yung trabaho namin bilang nanay at may bahay, ha? Sinasabi ko sa'yo na hindi.
Kaya sana, tulungan mo naman ako. Please lang. Please lang, huwag ka nang magpasaway. Daig mo pa yung anak natin sa pagiging isip bata eh. Papadudot rider si Junior ng isang online selling app na palagi nagdi-deliver sa bahay namin. Tapos nagkagustuhan kami at doon na nga nagsimula sa aming relasyon. Noong una ay masasabi ko na ayos pa. Kumbaga spoiled ako kay Junior, prinsesa ang turing niya sa akin. Ngunit, noong nabuntis niya ako at nagsama sa isang bubong ay doon na nagbago ang lahat. Hindi naman sa sinisiraan ko ang dati kong kinakasama pero nang dahil sa pagli-live-in namin yon, ay higit ko siyang nakilala. Kung ano ang ugali niya, paano talaga siya manatili, mga gawi, at napatunayan ko na hindi pala talaga siya perpekto. Gwapong-gwapo kasi ako sa kanya noong nililigawan pa lamang niya ako. Siyempre pabibo ang loko pero nasa loob pala ang kanyang kulot. Laki tuloy ng pagsisisi ko na nagpabuntis ako sa kanya. Pero hindi pa rin doon natatapos ang kalbaryo ko. Dahil may pagkasumbongero rin si Junior. At ang lagi niyang pinagsusumbungan ay walang iba kundi ang nanay Roning niya, Papa Dudu. Ay nako, singilan na naman pala ng renta ng bahay. Kasya pa kaya itong natira sa pera namin? Wala pa pala kaming pambili ng bigas at gatas ni baby. Paano kaya to? Tapos... Shelly! Ay, teka! Shelly! Buksan mo tong pinto! Shelly! Shelly! Naku, ano na naman kayang ginagawa ng magaling na nanay ni Junior dito? Shelly! Ano ba? Shelly, buksan mo tong pinto! Alam kong nandiyan ka! Huwag mo akong pagtaguan, babae ka! Andyan na po, Nay! Buti naman pinagbuksan mo na ako ng pinto, ano? Akala ko aabutin ka pa ng siyam-siyam eh. Magandang umaga rin po, Nay. Walang maganda sa umaga, ha, Shelly? Ikaw talaga na babae ka, no? Akala mo kung sino ka umasta eh. Namumuro ka na talaga sa akin. Bakit na naman po? Ano pong ginawa ko sa inyo? Sa akin, wala. Pero nagsumbong lang naman sa akin ang pinakamamahal kong si Junior. Nainaway mo na naman daw siya. Dami mo raw sinabi sa kanya. Tinawag mo siyang tamad at salaula. Di ba naman po yun? Sinumbong pa talaga niya sa inyo. O kanino pa ba magsusumbong ang anak ko? Sa akin lang naman kasi akong nanay niya, hindi ba? Alam ko naman po yun, pero... Peruhin mo mukha mo. Ano? Hindi mo ba ako papapasukin? Dito mo na lang ako sa labas kakausapin, ganon. Kahit kailan talaga napakabastos mong babae ka. Pasensya na, Nay. Hindi ko na kayo naalok na pumasok sa loob eh. Kayo kasi, tuloy-tuloy salita nyo. Pasok na po kayo. At baka mapagkamalan pa tayo ng kapitbahay na nag-aaway. Pabayaan mo sila na pagkamalan tayo para malaman nila kung gaano ka kasamang kinakasama. Paano na naman po ako naging masama? Inaapi-api mo lang naman yung anak ko. Hoy, Shelly, kaisa-isang anak namin na lalaki si Junior. Dala-dala niyang ngalan ng namayapa kong asawa. Pinalaki namin siya ng maayos, inalagaan ng husto. Ni ayaw ko ng padapuan sa lamok ng sanggol pa yan eh. Tapos gaganyanin mo lang rito sa pamamahay niyo. Wala po akong ginawang masama kay Junior. Tsaka tama lang naman yung mga sinabi ko sa kanya. Dahil yun naman talaga ang ginagawa niya rito sa bahay namin. Kaya nga ikaw ang babae eh. Dapat ikaw ang pumuno sa pagkukulang ng anak ko. Hindi yung isusumbat mo sa kanya yung mga bagay na yon. Di po ba dapat tulungan kami? Hindi pa ba sapat na nagtatrabaho ang anak ko sa labas? Bakit? Pagdating dito sa bahay niyo, gusto mo siya pang pagtrabahuin? Kung tutusin, gawain mo na lahat yan. Di mo na dapat iaasa sa kanya. Ay, kawawa naman sa yung anak kong yun. Buti na lang talaga hindi kayo kasal. Dahil kung makamando ka sa kanya, akala mo yata mag-asawa na kayo no? Hoy, Shelly, baka nakakalimutan mo kung saan ka dapat lumugar. Ayus-ayusin mo lang talaga. Papadudot, grabe po ang dinanas ko sa kamay ng nanay ni Junior. Naiyak na lamang tuloy ako at nagdamdam dahil sa mga paratang niya at pang-iinsulto sa akin.
Doon ko napagtanto na napaka-OA ng damuhong junior na yon sa mga pinagsasabi niya sa nanay niya. Dahil nagawa niya pa talagang mag-imbento para lalo akong mapasama sa mga magulang niya. Kung tutuusin ay hindi yun ang unang beses na nagsumbong siya sa nanay niya. Pero yun ang unang beses na sinugod ako ni Nanay Roning na galit na tipong kita ko na ang ngala-ngala sa kakangal niya sa akin. At kahit na anong pangangatuwiran ko ay hindi niya pinakikinggan dahil para sa kanya ay kinawawa ko raw ang pinakamamahal niyang anak. Samantalang kabaligtaran noon ang nangyari dahil ako ang mas kinawawa ng kanyang junior, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, noong pinagbuntis ko ang baby namin ay kinailangan kong umalis sa pinapasukan kong call center dahil masela ng pagbubuntis ko. At dahil priority ko ang aming baby ay nagpaubaya ako. Sinabi naman din sa akin ni Junior na siya na ang bahala sa lahat ng gastusin ganito ganyan. Oo, naniwala ako pero noong nanganak na ako ay doon na nagsimula ang mga reklamo ko sa aking kinakasama. Hindi niya kasi matagalan ang pag-aalaga sa anak namin. Kesyo maingay dahil palaiyak, natural sanggol yun. Gusto ko sana siyang supalpalin ng tanong na hindi ba siya dumaan sa pagkabata kaso ay hindi ko na sinabi dahil baka maging mitsa lamang yon ng mainit-init naming pagtatalo. Sinaga ko na lamang ang ginagawa ni Junior at umasa na magbabago siya. Nang tumungtong na sa 2 taon ang anak namin, buong akala ko ay magiging responsableng tatay na si Junior pero lalo lamang siyang naging pabaya, Papa Dudut. Okay na siguro tong mga sangkap na nabili ko. Makakagawa na ako ng masarap na tinolang manok na maraming sayote. Oy, sandali lang ha. Ito ha. Pusta ko na lahat tong pera ko. Dapat manalo na ako. Kanina pa ako inaalat bad trip na Hoy, Junior! Shelly! Anong ginagawa mo rito? Di ba nasa palengke ka? Oo, pero pauwi na ako. At ikaw, anong ginagawa mo rito? Nagsusugal ka ba, ha? Ha? Hindi ah. Anong hindi? Eh bakit may hawak kang baraha? At ano yung narinig ko kamo na ipupusta mo na lahat ng pera mo? Hoy! Hindi ako bingi para sabihin ko sa'yo! Nagkakasiyahan lang naman kami. Wala lang yun. Anong wala? Teka, nasan na yung anak natin? Junior, nasan yung anak natin? Ha? Asan sabi yung anak natin eh? Nandyan lang yun. Teka, nasaan na ba yung batang yun? Ayun oh! Diyos ko, Junior! Puntahan mo nga yung anak natin! Baka masagasaan dun sa kalye! Oo, sige. Teka, pupuntahan ko na. Anak naman Sabi ko sa tabi lang kita, di ba? Wisit ka! Napakababaya mo talagang lalaki ka! Aray ko na ba, Shelly? Bakit mo ako binatukan? Tatanong-tanong ka pa talaga? Eh, pinabayaan mo lang naman yung anak natin na gumala-gala sa kalye! Paano kung nasagasaan yan? Sige nga! Nagulungan ng truck, ng bus, ng jeep o ng pison! Paano kung inaway yan ng ibang bata? O di kaya nakidnap? Eh di wala na to yung anak! Bobo ka talaga! Aray ko! Nakakarami ka na, ha? Kulang pa yan! Gusto mo damihan ko pa eh! Baka pabayaan mong tatay, Junior! Sandali ko lang iniwan sa'yo yung anak natin kasi namaleki ako ng pananghalian natin. Pero pinabayaan mo na! Uy mo naman! Wala namang nangyari sa anak natin, ha? O kita mo, buong-buo pa! Wala kang galos, Eh kung mukha mo kaya galusan ko, no? Ha? Tsaka tingnan mo nga yung itsura ng anak natin. Walang tsinelas, walang salawal, tulo sipon. Yung totoo, wala bang magulang ang batang to? Grabe, ewan ko talaga sa'yo. Kahit kailan hindi ka makakasahan. Uy, pwede bang kumalma ka, ha? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Eksena ka rin talaga Eksena talaga ako kasi nakakabwisit ka. Tsaka ayaw mo nun. Sikat ka na sa kanila. Alam na nila kung gaano ka ka-irresponsableng ama.
Papa Dudut, hindi ko mawari kung nasa talampakan ba ang utak ng kinakasama ko o nasa puwet. Dahil masyado siyang kampante sa paggala-gala sa kalye na madungis ng anak namin. Grabe. Saglit lamang akong nawala pero pinabayaan na niya ng tuluyan ng aming anak. Marami akong takot sa posibleng kahinatnan ng anak namin pero pinagsawalang bahala lamang ni Junior. Tinawag pa niya akong OA, hindi ba? Ewan, pero parang kulang-kulang yung kinakasama kong yon. Hindi ko na siya maintindihan at napatanong tuloy ako kung ako ba ang may problema o sadyang tumanda lamang ng paurong si Junior. Grabe. Ang sakit sa bangs na para bang gusto ko na siyang kutusan ng 1,000,000 beses. Para lamang maitatak sa kukote niya na alagaan at bantayan ng maayos ang anak natin. Kaya lang ay hindi talaga uso ang pagbabago sa kinakasama ko at sa bawat araw na lang na ginawa ng Diyos ay mas lalo pa siyang lumalala, Papa Dudut. Ano ba yun? Bakit ang ingay naman? Shelly! Shelly, papasukin mo na ako! Kanina ba ako pinapapak ng lamok dito? Ano ba? Hindi mo ako pinapasok, hawa sa akin ko tong pinto! Isa! Dalawa! Wisit talaga kahit kailan. Andyan na! Pag bumawa sa akin ang pinto, kundi mukha mo hawa sa akin ko! Tatlo! Ayaw mo talagang buksan, ha? Sige, ako na lang magbubukas! Ay! Tinamaan ka na naman ng lintik na lalaki ka! Aray! Aray ko, sakit! Bakit mo ba kasi hinahalikan yung sahig? Tumayo ka nga dyan! Teka, lasing ka ba? Lasing ka, ano? Hindi, ha? Nakainom lang ako. Inabot ka na ng madaling araw. Nasa inuman ka lang palang damuho ka. Alam mo ba na kanina pa ako nag-aalala sa'yo? Ni hindi ka nagre-reply sa chat ko. Sinisin mo lang ako. Ayaw mo rin sagutin yung tawag ko. Sensya na. Napasarap na kami nun, eh. Saka ikaw naman, masyado kang istorbo kasi. At ako pa talaga ang istorbo? Isa nag-aalala lang yung tao. Wala ka naman dapat ipaglala. Ito nga, ayos lang ako. Nag-aayayaan lang talaga kaming uminom kanina kasi birthday ng tropa namin. Sorry, di ko nasabi eh. Biglaan kasi. Saka teka, bakit ba galit ka? Ako na nga ang dapat galit dito. At bakit naman, ha? Kasi ano, kasi nakakarami ka na ng pagalit eh. Dapat ako naman yung magalit para malaman naman na ako pa rin ang bata sa pamamahay na to. Ako pa rin ang lalaki, no? Ako pa rin ang padre de pamilya rito, kaya ako pa rin ang masusunod. Tabi ka nga dyan! Papasok ako! Ano ka ba, Junior? Saan ka pupunta? Bakit mo binabasag ang mga pinagpaspaso natin? Alam mo, sumusobra ka na, Shelly. Kung ipeya mo ako, parang di mo ako kinakasama. Nagtatawa na tuloy ako ng mga barkada ko. Sabi nila, para raw ako di lalaki kasi mas maangas ka pa raw kaysa sa akin eh. Under desire raw ako. Sunod-sunuran daw ako sa'yo. Kaya galit ako! Galit ako! Tumigil ka na, Junior! Baka wala na tayong magamit na plato pag binasag mo lahat yan! Eh di ayos lang. Sa dahon ng saging na lang tayo kumain. Baka siraulo mo talaga! Siraulo na ako, siraulo. Pero simula sa araw na to, ako na masusunod sa pamamahay na to. Hindi ikaw. Hindi yung anak natin. Kundi ako. Ako lang! Ah, ganon! Teka! Makikita mong hinahanap mo! Namumuro ka na sa aking lintik eh! Akala mo yata sasantuhin kita, ha? Oy! Anong ginagawa mo, Shelly, ha? Bakit mo... Oy, anong hinahanap mo dyan sa mga drawer? Ito, nahanap ko na! Ano? Sige! Manira ka pa! Basagin mo pa lahat ng pwede mong basagin! Tingnan natin kung di ko to iduldul sa pagmumukha mo! Ano yan, ha? Kay Sargan ba yan? Oo!
Bitawan mo yan, Shelly. Ayoko nga! Ano? Ano? Halika rito! Matapang ka, ha? Halika, dali! Papa Dudut, laruang teaser lang naman yon ng anak namin pero akala yata ni Junior totoo yon. Kaya naman pinanindigan ko na lamang at ginalingan ng pananakot sa kanya hanggang lumabas siya ng bahay. Pagkatapos ay pinagsarhan ko siya ng pintuan at doon pinatulog sa labas hanggang mawala ang amats niya. Alas 6 ko na yata siya ng umaga pinagbuksan ng pintuan at naawa naman ako dahil namumutakte ng pantal mula sa kagat ng lamok ang mukha at braso niya. Nakayakap din siya sa sarili dahil nilalamig. Pero in fairness sa kanya, tulog mantika pa rin ang damuho kong kinakasama. Sinipa ko ng ilang beses si Junior para magising at noong dumilat ang kanyang mga mata, ay agad na nanlaki yon sa takot nang makita niya ako. Naalala niya siguro ang nangyaring away namin. Akala niya yata ay sasantuhin ko siya. Agad ko siyang sinenyasan na pumasok na sa loob, bagay na ginawa naman niya. Sinabihan ko siyang kumain ng pagkain na hinanda ko sa mesa at nagmamadali naman niyang sinunggaban yon. Gutom na gutom ang damuho na parang hindi pinakain ng 1 taon. Habang pinagmamasdan ko si Junior, nakaramdam ako ng awa sa kanya ngunit agad yung napalitan ng matinding galit sa tuwing naaalala ko ang mga atraso niya sa amin ng anak niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa hindi ko na mabilang na pagkakataon, ay muli kong kinausap ng masinsina ng kinakasama ko tungkol sa mga hinaing ko sa buhay namin na pwede naman sanang maiwasan. Basta magtino lamang siya. Humingi naman siya sa akin ng despensa at nangako na magiging mabuting provider sa amin ang anak niya. Umasa ako na hindi ko na nga mabilang kung ilang beses kong ginawa. Pero binigo pa rin ako ni Junior, Papa Dudut. Nagsimula na siyang magkulang sa ibinibigay niya sa amin ng anak niya. At hindi lang maliit ang kulang dahil sobrang laki po noon. Siyempre pinaamin ko siya kung saan napupunta ang pera na nawawala mula sa kinikita niya. Doon ko na nga nalaman na lulong na pala sa sugal ang kinakasama ko at isang damukal na rin ang utang niya sa mga lending apps at sa ibang mga tao. Dahil sa kalamang yon ay naggalit ako at nag-away na naman kami ni Junior. Sa sama ng loob ko ay pinalayas ko siya sa inuupahan namin. Anong ibig sabihin nito, Junior? Bakit andito kayo ng nanay mo sa bahay? Ano pa nga ba? Di sinumbong kita sa nanay ko na pinalayas mo ako rito. Ano ka mo? Hoy, Shelly! Sumusobra ka na talagang babae ka, ano? Noong nakaraan, pinatulog mo raw sa labas nitong inuupahan niyo yung anak ko? Pinapakpa nga raw siya ng lamok. Paano na lang kung na-dengue ang junior namin? Tapos ngayon naman malalaman ko pinalayas mo siya. Yan, sige, Nay. Pagalitan niyo po yan. O talagang sinulsulan mo pa ang nanay mo, ha? Ako ang kausapin mo, Shelly. Kanina pa ako salita ng salita rito, oh. Nay, sinabi na po ba sa inyo ni Junior ang dahilan kung bakit ko nagawa sa kanya ang mga bagay na yon? Ah, anong dahilan? Sabi na nga ba eh. Hindi niyo talaga alam na ang laki ng atraso ng magaling yung anak sa pamilya namin. Wala akong pakialam sa mga atrasong sinasabi mo. Ang akin anak ko agrabyado rito. Natural, dedepensahan ko yan. Bakit hindi niyo po muna kausapin ng masinsinan yung anak niyo bago kayo sumugod dito? Para magkaalaman na. Ikaw ang kailangan kong kausapin kasi sumusobra ka na. Dapat talaga sa'yo sinasabunutan eh. Aray ko po, Nay! Aray! Tama na po! Anong tama na, ha? Kulang pa nga yan eh. Dapat sa'yo binubunutan ng buhok sa anit dahil namumuro ka na. Kung aapi-apihin mong anak ko wagas, pues ako makakalaban mo. Yung anak niyo
niyo ho ang may kasalanan dito? Kung matinulang ho sana siyang padre de pamilya, eh hindi kami magkakagulo. Tsaka bakit ho ba kayo nakikialam sa away namin at pinakasama ko? At bakit hindi, ha? Eh kasasabi ko lang na nanay niya ako, hindi ba? Alam mo, ikaw, panasagot ka talaga eh, ha? Dapat sa'yo tinuturuan ng leksyon! Aray ko, Nay! Tama na po! Yan! Junior! Junior, awanin mong nanay mo! Bahala ka dyan. Inaway mo ako kaya lagot ka sa nanay ko. Anong sinabi mo? Napakadamuho mo talaga! Hoy, Shelly! Hindi mo na talaga nire-respeto ang anak ko, ano? Nakuha mo pa talaga siyang bastusin sa harap ko? Para sa kaalaman mo, hindi ko dinala sa sinapupunan ko ng 9 na buwan ng anak kong yan at isinilang sa mundo para api-apihin lang ng katulad mo! Hindi ko naman po inaapi si Junior! Tsaka away ho namin tong dalawa! Dapat labas na po kayo dun, Nay! Matatanda na po kami! Huwag na ho kayong makisali! Anong matanda? Para sa akin, baby ko pa rin si Junior at walang sino man ang pwedeng umapi sa kanya. Kahit ikaw na kinakasama lang niya! Sa susunod na awayin mo pang anak ko, hindi lang sa bunot ang aabutin mo, Shelly. Huhubaran kita't kakalad ka rin sa kalsada. Sisiguraduhin kong mapapahiya ka sa buong barangay. Tandaan mo yan! Papa Dudut! Ni sa hinaga ay hindi ko akalain na pagtutulungan ako ng mag-ina. Parang sa mga teleserye ko lamang napapanood ang mga ganong klase ng mga eksena. Dahil sa nangyari ay nasaktan po ako. Hindi ko akalain na ang away namin ang kinakasama ko ay makakarating sa nanay niyang basag gulera. Lalo ko lang tuloy na patunayan kung gaano kasumbungero si Junior. Kaya nga simula noon ay iniwasan ko na muna na mag-away kami. Hindi ko rin kinausap si Junior dahil na-stress lang talaga ako. Kung akala ko ay magiging tahimik na ang buhay ko kapag ginawa ko yun, pero nagkaroon na naman ang kasalanan si Junior matapos kong matuklasan na ng babae siya. Muling nabuhay ang galit ko sa aking kinakasama dahil sobra-sobra na ang ginawa niya sa akin. Ni hindi na niya ako nirespeto bilang babae at nanay ng kanyang anak. Kaya upang makaganti ay hinuli ko sa akto si Junior at ang kalandian niyang babae na tendera ng fishball at merienda sa hapon na nasa tapat ng bahay namin. At iniskandalo ko silang dalawa hanggang sa mapahiya po sila. As usual, nakarating yon sa kalaman ng magaling niyang nanay, Papa Dudut. Ano na naman bang ginawa mo, Shelly? Bakit mo na naman pinahiya ang anak ko? Ano ba kasalanan niya sa'yo? Bakit yung hindi yung anak niyo ang tanungin niyo? Para magkaalaman na kung gaano kalaki ang kasalanan niya. Ano ba kasing ginawa mo, Junior? Ay, kasi Nay, Nang babae lang naman yung damuhong yan, Nay. Hindi na niya kami iniisip ng anak niya. grabe ka. Natukso lang naman ako, Shelly. Tukso mo mukha mo! Oh, eh paano hindi mambababa itong anak ko? Eh, skandalos at masagulero kang kinakasama. Ano ho? Ang sabi ko, eskandalosa ka, basagulera, taklesa, maingay! Lagi mong pinagagalitan at pinahihiya ang anak ko, kaya hindi ko siya masisisi kung humanap siya ng ibang babae. Ano ba ang sinasabi niyo, Nay? Oo, naririnig ko! Hindi ba ako kailangang sigawan? Paano ako hindi sisigaw? Eh talagang kinumsinti niyo pa ang kalokohan ng anak niyong yan! Pinalabas niyo pa na kasalanan ko, kaya nagloko si Junior! Eh kung tutuusin, kasalanan lahat ng anak niyo kung bakit kami laging nag-aaway! Umasa ho ako na magbabago na yung anak niyo! Na magiging mabuti at responsable na siyang padre de pamilya! Pero hindi! Hindi nangyari yon! Sa dami ng atraso niya sa akin na pinalampas ko na lang alang-alang sa pamilya namin. Masisisi niyo ba ako kung mapuno ako? At itong huling kasalanan na ginawa niya, yung pambababae niya, ang hindi ko na ho kayang patawarin.
Dami mo namang ate, sa lalaki yung anak ko, magagawa mo. Tayo ang babae, tayo rin ang dapat mag-adjust Ano sa... klaseng katwiran yan? Napakabulok! Aba, bastos ka! Bastos na kung bastos! Pero mas bastos yung anak niya! At ngayon, alam ko na kung kanino siya nagmana. Sa inyo! Kasi bastos din kayo! Sumusobra ka na talagang babae ka! Grabe ka! Ay, aatakihin yata ako sa puso sa'yo! Nay! Nay! Nay, ayos lang ba kayo? Mukha ba akong ayos? Kalma lang po kayo. Baka ano pa mangyari sa inyo eh. Ikaw, Shelly naman! Huwag mo na nga sagot-sagutin ang nanay. Huwag mo akong pagsabihan. Kundi yung nanay mo kinakampihan ka kahit mali na ang ginagawa mo. Alam mo, Junior, ayoko na. Ha? Anong ayaw mo na? Ayoko nang makisama sa'yo. Ayoko nang makisama dyan sa nanay mo. Aalis na kami ng anak mo. Magpapakalayo-layo na kami. At hindi mo na kami makikita kahit kailan. Ayoko na sa'yo. Doon ka na sa babae mo. Parang ulo naman niya ang sumakit. Maghiwalay na tayo! Papadudot, nagkasabalutan ako ng mga damit at gamit namin ng anak ko at hindi nagpapigil kay Junior sa pag-alis sa inuupahan naming apartment. Wala na akong pakialam kahit na umiyak pa siya at magmakaawa ng panahon na yon. Basta ang nasa isipan ko ay makalayo na kami ng anak ko sa kinakasama ko. Dinig ko naman ang boses ng nanay niya na panay pangungutya ang sinasabi. Kaya mas lalo ako naging desidido na ayoko na silang pakisamahan. Hindi ko na kaya. Sinubukan ko naman pero tama na po. Pupunta kami noon ng anak ko sa kamag-anak namin at doon muna tumuloy ng ilang buwan. Blina ko na rin si Junior dahil ayoko na siyang magkaroon ng koneksyon sa aming mag-ina. Alam kong mahirap maging solo parent pero kinaya at kinaya ko para sa aking anak. Para sa akin ay ayos nang mag-isa. Kesa may kasama ka nga pero parang wala namang katuwang sa buhay at pagtataguyod ng iyong pamilya. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili niyong basahin at i-ere sa programa ninyo na Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Shelly. Ako, gigil na gigil talaga ako sa nangyayari sa kwento natin. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Minsan ang pinakamalalaking himala ay nangyayari sa mga panahong gusto na nating sumuko. At sa bawat laban may kaakibat na aral na magtuturo sa atin kung paano mas lalo pang magpakatatag. Ikaw, kabarangay, hanggang saan kailan mo kayang ipaglaban ang mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nelly. 45 years old na ako sa ngayon at may negosyo na gulayan sa palengke dito sa aming lugar sa Cotabato. Alam kong libo-libo ang natatanggap ninyong sulat sa bawat araw pero umaasa ako na sana kapag napili nyo itong sulat ko ay makapag-iwan po ito ng aral at inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Maaga nga pala akong nabiyuda noon, Papa Dudut. Mga bata pa ang dalawang anak namin ni Anton nang mamatay siya dahil sa sakit sa puso. At mula noon ay kasama ko na si Nanay Jean ako na mag-alaga at bumuhay sa mga anak ko. Papa Dudut, masasabi ko na hindi madali ang maging single parent. Pero bukod sa wala naman akong ibang pagpipilian ay mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Kaya naman handa kong gawin ang lahat para sa kanilang kinabukasan.
Sila na kasi ang naging buhay ko at araw-araw na nagbibigay ng saya at ng pag-asa sa akin, Papa Dudut. Mukhang nandito naman na yung lahat ng mga gamit namin sa cottage. Pwede ko na rin sigurong simulan yung pag-iihaw sa baon naming mga isda at karne. Hintayin ko na lang na makabalik si nanay para dun sa binili niyang toyo na gagawin kong sausawan ng mga iihawin ko. Mama, pwede na po ba kami mag-swimming sa dagat ni Kuya Nathan? Oo nga po, Mama. Nakapagpalit na rin naman po kami ng pang-swimming ni Leo. Masyado pang mataas ang araw. Mamaya na lang kayo mag-swimming. Pero sayang naman po ang oras natin kung di pa po kami pupunta sa dagat ni Leo. Sige na po, Ma. Payagan niyo na po kami ni Kuya Nathan. Huwag po kayong mag-alala dahil babantayan ko pong mabuti tong si Leo. Hindi ko po hayaan na mawala siya sa paningin ko. Kaya payagan niyo na po kami, please. Ay, nako. Sige na nga. Yay! Thank you po, Ma. Basta wag masyadong magpapakalayo, ha? Opo, ako po bahala kay Leo, Ma. Tara na, Kuya. Excited na ako mag-swimming. Sige, tara. Mag-iingat kayo, ha? Nathan, ingatan mo yung kapatid mo, ha? Ako po bahala sa kanya, Ma. Nakakatuwa talaga ang mga anak mo, Nelly. Halatang excited silang maglangoy sa dagat. Halos hindi na nga po nakatulog yung dalawang batang yan kagabi. Narinig ko nga ang pag-uusap nila sa kwarto kagabi. Kung anong mga plano nilang gawin sa dagat at paglalaro sa buhangin. Excited din sila sa mga pagkain na babaonin natin ngayong araw. Kaya nga po, tinanong ko na rin sila kung anong mga request nilang pagkain. Gusto ko kasi na ma-enjoy talaga nila yung huling linggo ng bakasyon nila. Mabuti na lang at naisipan mong planuhin ang pagpunta natin dito sa tabing dagat. Maganda po kasi yung mga naging grades nila sa school. Gusto ko lang nasuklian din ang ginagawa nilang pagsisikap sa pag-aaral. Tsaka matagal na rin po nilang request to na pumunta tayo sa dagat. Alam mo anak, humahanga talaga ako sa'yo. Bakit naman po? Kasi kahit ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay natin para kumita ng pera, nagagawa mo pa rin ibigay ang mga request ng anak mo. At hindi ka nagkukulang sa oras mo para sa kanila. Ayoko po kasi naisipin nila na puro negosyo ko lang sa palengke ang iniintindi ko. Kaya gumagawa ko ng paraan para makasama at makabanding pa rin sila. Alam ko po na ito rin kasi yung gusto ng asawa ko Yung nagagawa ko pa rin ng responsibilidad ko bilang mama nila. Sigurado naman ako na masaya ang asawa mo sa nakikita niya ngayon kung nasaan man siya. Sana nga po, Nay. Pero salamat din po ng marami sa inyo, Kasi palagi kayong nandyan para sa amin ng mga anak ko. Siyempre naman. Mahal ko kayo ng mga apo ko, kaya palagi mo akong maaasahan sa lahat ng oras. Ito na nga pala ang toyo na binili ko dyan sa malapit na tindahan. Ako nang gagawa ng sausawan ng mga pagkain natin. Ayan, sige po. Magsisimula na rin po akong mag-ihaw dahil sigurado akong gutom na ang mga bata pagkatapos nilang mag-enjoy sa dagat. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi madali ang maging single parent. Yung tipo na ako lamang ang gumagawa ng paraan para may pumasok na perang panggastos sa bahay namin. Pero ganun pa man ay malaki ang pasasalamat ko kasi nandyan palagi ang nanay Gina ko para sa amin ng mga anak ko. Kapag nasa palengke ako ay siyang madalas na nag-aasikaso kina Nathan at Leo. Pero ayoko ring iasa ang lahat sa mga gawaing ito sa kanya. Kaya kapag nasa bahay ako ay hindi lang pahinga ang ginagawa ko. Bumabawi ako sa mga gawaing bahay, pati na rin sa pag-aasikaso ng mga bata. Noong nabubuhay pa kasi ang asawa ko ay gusto niya na hindi ako magtrabaho at sa bahay lamang para nakatutok ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Pero dahil wala na siya, pinagsasabay ko na lamang ang pagtatrabaho at pag-aasikaso kina Nathan at Leo hanggang kaya ko.
Mabuti na lamang at swerte ako sa mga anak ko dahil hindi sila pasaway. At sinusuklian nila lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Nag-aral po sila ng mabuti at palaging sumusunod sa mga bili namin ni nanay sa kanila. Maayos naman ang lahat sa buhay namin noon hanggang sa dumating ang isang mabigat na pagsubok. Nang ma-diagnose na may brain cancer ang bunso kong anak na si Leo, Papa Dudut. Leo, anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay naman po, Mama. Hindi na ba masakit ang ulo mo? Hindi na po. Mabuti naman kung ganun. Pasensya na po kung masyado malakas yung iyak ko. Iba po kasi yung nararamdaman ko sakit sa ulo kanina eh. Ano ka ba, anak? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Pero kailangan mo na rin munang magpahinga kasi maaga pa tayo bukas, ha? Sa ospital na naman po ba tayo pupunta? Oo, anak. Saglit lang naman tayo doon kasi next month pa yung susunod na chemotherapy mo. Kailangan lang nating mag-follow up sa check-up mo. Makakauwi din kagad tayo pagkatapos nun. Sige po, Mama. Natulog ka na, ha? Lalabas na ako ng kwarto mo. Good night, anak. Good night po, Ma. Oh, Nathan! Anong ginagawa mo rito sa kusina? Tsaka, bakit gising ka pa? Pinagtimpla ko po kayo ng kape, Mama. Sakto po kasi mainit pa po to. Ito po. Salamat, anak, ha. Kailangan ko rin talaga ng kape kasi mag-aasikaso pa ako ng gamit ng kapatid mo. Pero bakit nga gising ka pa, ha? Di pa po kasi ako inaantok. Dapat natutulog ka na ng ganitong oras kasi may pasok ka pa bukas sa school. Ma, gagaling naman po si Leo, di ba? Oo naman. Mabuti naman po. Akala ko po kasi lahat ng mga may sakit na cancer namamatay. Sino namang may sabi niyan sa'yo? Yung mga kaklase ko po, nalaman po kasi nila na may cancer si Leo. Sabi po nila, hindi na raw po gagaling yung kapatid ko. Mamatay na daw po siya. Hindi lahat ng may cancer namamatay. Tandaan mo yan, ha? Pero bakit po yung mga artista sa palabas sa TV namamatay pag sinabi may cancer na sila? Kasi hindi totoo yung mga palabas na yun. Gawa-gawa lang yun ng mga writer tsaka direktor para maging madrama yung serye na ginagawa nila. Sa totoong buhay, maraming tao ang gumagaling sa cancer. Kasama na po dun si Leo. Gagaling naman po talaga siya, di ba, Ma? Oo. Tsaka, mas mapapabilis ang paggaling niya kung tutulungan mo akong magdasal. Kasi alam mo, anak, mas pinakikinggan ng Diyos kapag batang nagdadasal. Mas naririnig niya yung mga dasal niyo kasi mas malakas ang boses niyo sa Kanya. Kaya, tulungan mo akong magdasal, Nathan. Tulungan mo akong ipagdasal na pagalingin ka agad ng Diyos ang sakit ng kapatid mo. Alam po ninyo, Papa Dudut, noong marinig kong may stage 2 brain cancer ang anak kong si Leo. Pakiramdam ko ay papanawan ako ng ulirat ng mga oras na yon. Lanlambot kasi talaga ang mga tuhod ko at saglit na umikot ang paningin ko. Mabuti at nandun si Nanay Gina sa tabi ko habang kausap ko ang doktor. Nagawa kong kumapit sa mga kamay niya para mapanatili kong matatag ang mga binti ko sa pagkakatayo ko ng mga oras na yon. Akala ko kasi ay naging sakitin lang si Leo dahil summer noon at madalas siyang maglaro at bilad sa initan. Kaya madalas din ang pananakit ng ulo niya. Pero hindi ko inakala na malala na pala ang sakit na meron siya. At kahit gaano ko pa kagustong manghina ng mga oras na yon, inipon ko ang lakas ko sa bawat araw para sa kanya. Dahil alam ko,
na isa ko sa mga kailangan ni Leo para kuhanan niya ng lakas at pag-asa na lumaban noon sa buhay Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut medulloblastoma ang naging uri ng brain cancer ng anak kong si Leo. Isa po itong klase ng cancer na mabilis ang pag-progress ng tumor sa utak ng tao. Ang mas mabigat pa doon ay hindi operable ang tumor niya dahil nasa sensitibong parte po ito ng utak niya. Kaya naman, lalo pang bumilis ang paglala ng sakit ni Leo. At sa kabila ng radiation at chemotherapy ay umaabot pa rin ang sakit niya sa stage 4 cancer. Masakit isipin na kahit na anong paghawak ko sa kamay niya, kahit na anong panalangin ko gabi-gabi, pakiramdam ko ay unti-unti pa rin inaagaw sa amin ang anak ko ng sakit niya. Dumagdag pa ang bigat na mga gastusin na kailangan kong harapin noon. Pero ang pinakamabigat na parte ng sakit niya, yung mga oras, Papa Dudut, na wala siyang kahit na sinong nakikilala. Kahit pa ako na nanay niya na araw-araw at oras-oras ay nag-aalaga sa kanya. Nelly. Nelly, anak. Nay Gina, nakatulog na po pala ako dito sa kinauupuan ko. Hindi na nga sana mo na kita gigisingin, pero baka kasi sumakit ang leeg mo sa pwesto mo dyan sa upuan. Gusto mo bang umuwi muna? Para naman makapagpahinga ka kahit konti at makatulog ng maayos. Ako hindi ho. Ayos lang naman po ako rito, Nay. Pero hindi ka na halos umuwi ng bahay, Nelly. Hindi ka na rin nakakatulog ng maayos. Kailangan mo rin ng maayos na pahinga. Hindi rin naman po ako makakapagpahinga kapag umuwi ako ng bahay, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin. Mas mapapanatag po ang loob ko hanggat nandito ako sa tabi ni Leo. Sige, ikaw ang bahala. May dala nga pala akong pamalit mo na damit. Saka pagkain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Asikaso ko na rin ang uniforme ni Nathan para sa mga susunod na araw. Nakapaglaban na rin ako kanina bago ako umalis ng bahay. Salamat po, Nay. Pasensya na po kayo kung masyado kayong natatambakan ng mga gawain sa bahay. Ayos lang yun, Nelly. Huwag mong isipin yun. Alam ko yung pagod mo sa pag-aasikaso dito sa ospital kay Leo. Kaya ako na munang bahala kay Nathan at sa bahay. Teka, ano palang sabi ng doktor tungkol sa kalagayan ni Leo? Hindi na raw po maganda yung lagay ng anak ko. Pero, hindi po ako naniniwala doon, Nay. Nakita ko po na kahit papano hindi na po masyadong sumasakit yung ulo ni Leo. Nagising nga po siya kanina At kahit hindi niya ako nakilala, ngumiti naman po siya saglit nung tumingin siya sa akin. Malakas naman si Leo. Hanggat kaya niya, lalaban siya para sa'yo. Hanggang ngayon, Nay, naniniwala pa rin po ako sa himala. Naniniwala po ako na makakasama pa po natin ng matagal si Leo. Hindi po niya tayo iiwan. Basta, kahit anong mangyari, magpakatatag ka. Nandito lang ako, anak. Kami ni Nathan, nandito lang kami para sa iyo. Opo, Nay. Salamat po. Abuti pa, ikukuha muna kita ng kape sa kantin, ha? Lalabas muna ako. Sige po.
Mama? Leo, anak, nakikilala mo na ako. Bakit naman po hindi? Kayo po, mama ko. Oo nga naman. Bakit nga naman hindi mo ako makikilala eh? Nag-iisang mama mo ko, di ba? May kailangan ka ba, anak? Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka? Hindi po, mama. Asan po si Kuya Nathan at saka si Lola Gina? Si Kuya Nathan, nasa bahay ngayon. Bukas pagkatapos ng klase niya, dadalawin ka niya dito sa ospital. Si Lola Gina naman, pumunta lang ng kantin para bumili ng kape. Alam mo naman yung lola mo na yun. Sobrang hilig sa kape. Opo, parang kayo din po araw-araw nagkakape. Mama, kailan po ulit tayo pupunta ng dagat? Kapag nakalabas ka na ulit ng ospital, pupunta tayo ng dagat. Promise po? Oo, promise ko yan, anak. Kaya, magpalakas ka, ha? Para makapag-swimming ulit kayo ng Kuya Nathan mo. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal ka rin ni Mama. Leo! Leo! Leo, gumising ka, anak! Leo! Nurse! Nurse, doc! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo yung anak ko! Leo! Leo, anak! Leo! Papa Dudut, akala ko ay bumubuti na ang kalagayan ng anak kong si Leo kahit papaano noong hindi na masyadong sumasakit ang ulo niya. Na pwede pa namin siyang makasama ng mas matagal. Pero hindi pala dahil senyales yon na tuluyan ng bumibigay ang katawan niya sa karamdaman niya. At kahit na ilang beses sinabi ng doktor sa akin na kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa mangyayari sa kanya, nanalig pa rin po ako na makakasama pa namin siya ng mas matagal. Napakabuti kasi ng anak ko at masasabi ko na naging mabuti akong ina sa kanya. Kaya umaasa ako noon na sana'y pakinggan ng Diyos sa mga dasal ko na pahabain pa ang buhay ni Leo. Na sana'y makasama pa namin siya ng mas matagal. Pero hindi po binigay sa akin ang himala na yon at kinuha na rin siya sa akin. Sobrang sakit po noon kasi napakabata pa ng anak ko. Naisip ko nga na bakit hindi na lamang ako ang nagkasakit. Bakit hindi na lamang ako ang namatay ng maaga. Gusto ko na rin talagang sumuko noon. Lalo na noong araw ng libing ni Leo. Pero pinili ko pa ring magpakatatag para sa panganay kong anak na si Nathan. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa na mabuhay, Papa Dudut. Kaya naman, unti-unti na binalik ko ang sigla sa bahay namin. Nathan, anak, ito na yung gamot mo. Inumin mo na. Opo ma, salamat po. Gigisingin na lang ulit kita mamaya para sa susunod na pag-inom mo ng gamot, ha? Sige po ma. Sorry po kung di ko kayo natulungan sa pag-ayos ng mga halaman natin kanina. Ano ka ba? Ayos lang, anak. Huwag mo nang isipin yun. Nangako po kasi ako sa inyo kahapon na tutulungan ko kayo. Taas na din po kasi ng mga damo doon, tsaka may bago po kayong halaman na gustong itanim. Pwede mo naman akong tulungan kapag wala ka ng lagnat. Sige po, ako na po magtatanim ng lahat ng mga bagong halaman na gusto niyo. Sinabi mo yan, ha? Opo, promise po yun. Namimiss ko na rin po kasing magdilig at makipagkwentuhan sa mga halaman niyo.
Kaya siguro naninilaw yung ibang mga dahon nila kasi namimiss ka na rin nila. Yung mga kwento tsaka corny mo na joke, Nathan. Hindi naman po corny yung mga joke ko ah. Mama naman eh. Naririnig nga lang po natin ang mga boses nila. Sigurado po ako na malalakas yung tawanan nila. Sa inyo pa nga lang po, bentang-benta na yung mga yun eh. Oo. Bentang-benta sa kakornihan. Pero anak, mabuti at bumaba na rin ang lagnat mo kahit papano. Oo nga po eh. Kaya lang medyo nahihilo pa rin ako. Dapat talaga hindi na kita pinayagang maglaro ng basketball kahapon eh. Nanalo naman po kami sa basketball game, kaya sulit po yung pagkabinat ko. Anong sulit yung sinasabi mo? Dapat nagpahinga ka na lang kasi kagagaling mo lang sa sakit. Ilang linggo na rin po kasi ako hindi nakakapaglaro ng basketball. Kaya nangulit po ako sa inyo na payagan niyo ako kahapon. Oh, at nang dahil dyan, sumama na naman ang pakiramdam mo. Aba, buong gabi yatang mataas ang temperatura ng katawan mo. Bumaba naman na po ngayon, di ba? Oo nga, pero bukas ng umaga, pupunta na tayo ng ospital para makapagpa-check up ka. Mama, lagnat lang po to. Di na po natin kailangan pumunta ng ospital. Nathan, ilang araw na rin pabalik-balik ang lagnat mong yan. Kaya kailangan mo nang magpa-check up. Ayoko po talagang pumunta ng ospital, ma. Natatakot po ako. Wala kang dapat ikatakot kasi kasama mo ko. Ha? Tsaka ikaw na ang nagsabi na lagnat lang yan. Baka may kailangan lang na iresetang vitamins ang doktor para lumakas ang resistensya mo. Sige na, magpahinga ka na. Ma? Bakit, Nathan? Para po. Anak, Nathan! Anong nangyayari sa'yo? Nathan! Ay, Diyos ko! Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Si Nathan! Nay! 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 Papadudot ng gabi ding yon ay dinala na namin sa ospital si Nathan. Pagkatapos kasi ng pagsusuka niya, halos mawala na siya ng malay sa pagkahilong naramdaman niya. Ilang araw na rin kasing pabalik-balik ang lagnat niya. Sinasabi niya rin sa akin noon na napapadalas ang pagkahilo at pananakit ng ulo niya. Nawawala naman kapag umiinom siya ng gamot kaya hindi ko masyadong sineseryoso. Akala ko ay simpleng lagnat lamang lalo na at madalas siyang nagbabasketball kasama ang mga kaibigan niya. At pagdating namin sa ospital ay sunod-sunod na test ang ginawa sa anak ko. Sobra na rin ang kaba ko noon kasi 1 taon pa lamang. Buhat nang mawala si Leo tapos si Nathan naman ang maospital. Hindi ko lang pinapahalata, Papa Dudot, pero kagaya ni Nathan ay takot din talaga akong pumunta ng ospital. Lalo na kapag siya ang kasama ko. Pakiramdam ko kasi palaging may masamang balita kapag pumapasok ako sa lugar na yon. Pero nananalangin pa rin po ako na hindi sana maluba ang maging sakit ng panganay kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay na-deja vu ako nang sabihin ng doktor na may malalang sakit sa bato si Nathan. Hindi ko matanggap yon ang naging resulta ng mga test na ginawa sa kanya. Kasi sa isip ko ay napakabata pa ni Nathan at bakit siya? Bakit kailangan niyang maghirap sa sakit na meron siya? At bakit kami na naman ang binigyan ng ganitong klase ng pagsubok sa buhay? May parte pa noon sa buhay ko na sinisisi ko ang sarili ko kasi hindi ko man lang napansin na iba na pala ang nararamdaman niya. Na may sakit na pala siya. Akala ko ay simpleng pagod lang tuwing nagrereklamo siya ng panghihina o pagkahilo. Kapag hinihingal siya pagkatapos niyang maglaro ng basketball, iniisip ko noon na normal na lagnat lamang ang meron siya dahil sa madalas na pagpupuyat o pagkapagod sa school. Pero mali pala ako, Papa Dudut. Isa na pala yung sakit na unti-unting kumakain sa lakas ng anak ko. At halos hindi ko maipaliwanag sa sarili ko
kung bakit hindi ko kaagad yon nakita. Nang mga oras na yon, ang bigat ng dibdib ko habang tinitingnan ko si Nathan na nakahiga sa kama sa loob ng ospital at paulit-ulit. Ang tanong sa isipan ko na bakit kailangang anak ko na naman ang sumalo sa mga pagsubok na ito, Papa Dudut. Diyos ko, wala nang kunin niyo po sa akin ng bunso kong si Leo. Wala po kayong narinig na kahit anong masakit na salita mula sa akin. Pinilit ko pong tanggapin ang lahat ng nangyari noon. Pinilit ko pong intindihin ang dahilan kung bakit niyo siya kinuha ng maaga. Pinilit ko pong tanggapin na wala na siya. Pero sana naman po, huwag muna ang panganay ko. Huwag niyo naman po sana siyang kunin sa akin. Huwag naman po na sana si Nathan, Diyos ko. Nelly, nandito ka lang pala sa chapel. Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na po, Nay. Hindi na po ako nakapag-text kanina sa inyo na dito ako pupunta. Kanina pa po ba kayo dumating dito sa ospital? Hindi naman. Nang hindi kita makita sa kwarto kung nasaan si Nathan, naisip ko rin na dito ka sa chapel dumiretso. Kaya ito muna ang una kong pinuntahan. Dala ko na nga pala yung mga gamit niya na binili mong dalhin ko kasi ilang araw siyang mako-confine dito. Salamat po, Nay. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Bakit hindi ka pa kumakain? Wala po kasi akong gana. Nelly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Tandaan mo na ikaw ang kinukuhanan ng lakas ngayon ni Nathan. Kailangan na alagaan mo rin ang katawan mo. Ay, bakit po ganun? Bakit po parang galit na galit sa akin ang Diyos? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan, anak. Naging mabuti naman po akong tao, ha. Mula nang mamatay yung asawa ko, wala po akong ibang ginawa kundi magsumikap sa trabaho para sa mga anak ko. Hindi po ako nagdakaw o ng agrabyado ng tao. Pero bakit po paulit-ulit niya akong pinaparusahan? Hindi parusa ang binigay sa'yo ng Diyos. Kung hindi po parusa to, ano po pala tong pinagdadaanan ko na naman ngayon? Pagsubok lang ito, Nelly. Pagsubok na alam niyang malalampasan mo, kaya binibigay niya sa'yo. Pero pwede niya naman po akong bigyan ng pagsubok na hindi nahihirapan ang anak ko. Pwede niya naman pong idiretso na lang sa akin lahat. Hindi niya na po kailangang idaan pa kay Nathan. Minsan talaga, hindi madaling intindihin kung ano ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Kung bakit kailangan nating pagdaanan lahat ng pagsubok na binibigay niya. Pero hindi niya ibibigay kung alam niyang hindi mo kakayanin. Hindi ko na po talaga alam, Nay. Kasi sa totoo lang, kapag nawala pa si Nathan, hindi ko na rin po alam kung paano ulit magsisimula at magpapatuloy sa buhay. Si Nathan na lang po ang kinukuhanan ko ng lakas ngayon. Siya na lang po ang dahilan kung bakit pilit akong nagpapakatatag sa araw-araw. At hindi ko na po kakayanin ang mabuhay kapag pati siya kinuha ng Diyos mula sa akin.
Papadudod araw-araw, pakiramdam ko ay para akong naglalakad sa dilim na walang kasiguraduhan kung saan patutungo ng mga oras na yon. Pilit ko ring ginagapang ang pagpapagamot kay Nathan dahil unti-unti nang naubos ang naipon kong pera. Patuloy ang gamutan, laboratory test, hospital bills at dialysis niya. Kaya naman nagsimula na akong lumapit sa mga charity foundation, kahit sa mga opisina ng taong hindi ko naman kilala. Mabuti na lamang at malapit na ang eleksyon noon. Marami po ang nagbigay ng financial help na kahit papaano'y nakadagdag sa pang-araw-araw naming laban. Pero habang pilit kong nilalakad ang lahat ng ito, patuloy namang nanghihina si Nathan. Kitang-kita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Minsan pa ay napapansin ko na lamang na nakatitig siya sa malayo, tahimik at parang may iniisip na hindi niya masabi. Pero pinipilit ko pa rin maging matatag. Pinipilit kong ngumiti sa harapan niya. At sa tuwing nag-iisa ako ay doon bumibigay ang mga luha ko. Doon ko na ilalabas ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Yung takot na baka anumang oras, si Nathan naman ang mawala sa akin, Papa Dudu. Mama, salamat po sa dinala niyong tinola para sa tanghalian ko. Nagustuhan mo ba ang niluto ko? Siyempre naman po kasi paborito ko to eh. Medyo nabitin nga lang po ako sa sabaw. Yun pa naman po yung pinakagusto ko sa lahat, yung sabaw ng tinola. Pasensya na anak ha. Ang bilin kasi ng doktor, pwede kitang pakainin ng paborito mong tinola pero kaunti lang dapat ang sabaw dahil sa fluid restriction mo. Okay lang po yun, Ma. Naintindihan ko naman po. Salamat pa din po kasi sa wakas, nakakain na po ako ulit ng masarap niyang tinola. Ang tabang po kasi madalas na mga pagkain dito sa ospital eh. Mabilis ang luto nga lang ang ginawa ko kanina sa bahay para makabalik kaagad ako dito sa ospital. Ayoko kasi nang naiiwan ka ng matagal dito. Sabi nga po ni Lola Gina, halos hindi na raw po kayo umuwi ng bahay. Hindi niyo naman po kailangan na palagi akong bantayan dito. Tsaka malapit na rin naman po akong lumabas dito, di ba? Oo naman. Hinihintay na lang natin ang resulta ng blood tsaka urinalysis test mo. Ma, bakit po kayo umiyak? Hindi ako umiiyak ha. Ayan po. Naluluha po yung mga mata niyo eh. Hindi nga. Ma, huwag na po kayong matakot. Ano bang sinasabi mo? Walang kinatatakutan ng mama mo, Nathan, ha? Alam ko naman po yung nararamdaman niyo ngayon. Natatakot po kayo na mawala ako kagaya na nangyari kay Leo. Pasensya ka na, anak, ha? Ayos lang po, Ma. Ako nga po dapat ang humingi ng sorry sa inyo kasi masyado na po kayo napapagod ng dahil sa akin eh. Nathan, anak, kahit kailan, hindi ako napagod na alagaan at asikasuhin ka. Pero nahihiya na rin po ako sa inyo. Nakita ko po kung paano kayo nahirapan mula nung magkasakit si Leo hanggang sa mawala siya. At nakikita ko na naman po ngayon yung hirap na pinagdaraanan niyo noon. Tapos dahil naman sa akin. Anak, wag mo akong isipin. Kayang tiisin ni Mama ang lahat para gumaling ka. Alam ko po yun. Pero Mama, sana po kahit anong mangyari sa akin, huwag niyo po sana... Tama na, ha? Ayoko nang marinig yung mga susunod na sasabihin mo. Ma, di ko naman po sinasabing mamamatay na ako. Nathan, wag mo ang ginagawang biro ang bagay na yan. Hindi ko naman po ginagawang biro to. Sinasabi ko lang po kung ano man yung nasa isip ko ngayon. Naaalala ko po kasi yung sinabi niyo noon na mas pinapakinggan ng Diyos ang boses namin.
Mas malakas ang boses namin dahil nga mga bata pa kami. At sigurado po ako na pagbibigyan niya ako sa paulit-ulit na dasal ko. Ano bang paulit-ulit na pinagdarasal mo sa kanya? Napahabain niya pa po sana yung buhay ko. Dahil marami pa po akong corny na jokes na nakaready para sa inyo. Payagan niya pa po sana akong makasama kayo ng mas matagal. Dahil tutulungan ko pa po kayo para palaguin yung mga halaman dun sa atin. Paulit-ulit po akong nagdarasal sa kanya na sana bigyan niya pa po ako ng pagkakataon na kayo naman po ang maalagaan ko, Mama. Papadudot patuloy pang nanghina ang katawan ni Nathan. Hindi naging maganda ang bawat resulta ng blood and urinalysis test. At ramdam ko ang panghihina niya sa bawat kilos at paghinga niya. May mga araw na halos hindi na siya makabangon at may mga gabing hindi ako mapakali kakabantay sa kanya. Kahit ganoon ay hindi po siya sumuko kaya hindi rin ako sumuko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tapang na hindi ko minsan matagpuan sa sarili ko. At sa awa ng Diyos ay unti-unting naging maayos ang kalagayan niya. Nagsimulang bumalik ang sigla ng katawan ng anak ko. Tinulungan ng dialysis ang katawan niyang mailabas ang toxics mula sa dugo niya. Hindi ito naging mabilis na proseso. Dumaan pa kami sa mahabang buwan ng pagod, luha at takot. Hanggang sa napansin ko ang mga maliliit na magagandang pagbabago sa kanya. Pati na rin ang resulta ng test na nakuha namin. Nagsimula na rin bumalik ang sigla niya sa pagkain at mas nakakatulog ng maayos. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng doktor na malaki na ang ipinagbago ng kondisyon ni Nathan. Nang makalabas siya ng ospital ay sobrang nagpasalamat po ako sa Diyos. Hindi ko po maipaliwanag ang gaan ang pakiramdam ko noong araw na yon at para bang naalis ang bigat na ilang buwan ko ng pasan noon. At habang naglalakad kami palabas ng ospital, hawak-hawak ko ang kamay ng anak ko. At naiiyak ako sa sobrang tuwa. Noong ko naisip na tama pala ang sinasabi nila na walang ibinibigay na pagsubok ang Diyos na hindi po natin kakayanin. Minsan, mararamdaman mong hindi mo na kaya. Pero sa bandang huli, may dahilan kung bakit kailangang magpatuloy. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, naway nakapag-iwan po ito ng malaking aral at pag-asa at inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nelly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.